Mga do. Ganda ni, oh. Sobrang ganda, no? Oh, ito na siya. Oh. This is po 7-year-old orchids. Ito, baby nung isang orchids ko dito. Hindi ko lang sure kung kaninong baby to. Malalaman lang natin pa namulaklak na siya. Oh, kahit konti na lang, oh. Ang ganda, di ba? Ito pa. Oh. Siyempre, ang maganda sa orchids, ilang months na rin yung bulaklak niya. Siguro mga 3 months na po itong bulaklak niya. Ito, natapos na isa niyang bulaklak, pero grabe yung sanga niya. 1, 2, 3, 4 yung sanga ng bulaklak niya. So, ito yung unang nagbulaklak. Ito na siya. O, diba? Ang laki niya. So, ano ang sekreto ng orchids natin? Marami hutong, kahit ano naman pwede nyo ilagay sa orchids eh. O, ito pa, yung baby nating bagong pinapa-cultivate natin. Ayan siya, o. Para, ayun, marami na siyang ugat. Senyales na lalaki na talaga siya. Di ko nga alam kung sino siya, malalaman mo lang pag nagbulaklak siya. Importante, lumalaki siya. Ayan siya, oh. So, ano po yung dahon na to, ay itong kahoy na to. Gustong gusto to ng orchids, kahoy ng palm tree. Dito sa Florida, marami to. Pero kahit ng kahoy ng nyog, gusto rin nila yan. I think lahat ng kahoy, kinagapangan nila yung ganitong kahoy nga eh. So, sa online, marami kayong makikita kung paano nagpaparami ng orchids, no? Pero kanya-kanya din yan, no? Depende yan sa inyo kung anong trip mo. So, ito, naisip ko lang to. Walang nagturo sa akin. Kung may gumaya sa akin na una yon, di ko siya makopyright, no? Tulad niya nagsabi sa akin na, paano mo naisip yung sa banana? Napanood mo sa YouTube? Wala, di ko napanood. Naisip-isip ko lang na kung pwede yung mga ganong senaryo. Di malamang, gusto rin ng orchids yun. Obvious naman, dami nilang bulaklak eh. Oh. Ano to? Ito yung pinagkuluan natin ang suman. Ano ho to? Dahon ng guyabano, tanglad, pandan. Ito ho is lakwat leaf. So, halo-halo. Apakaganda ng tea, oh. Kahit inumin mo yung lakwat tea, masarap din yan. So, kung pwede kang uminom ng tea na yun, ibig sabihin, pwede rin sa orchids mo. So, ito gagawin natin. Wala tayong cameraman eh. Oh. Isalin mo na lang dito yan sa iyong orchids na pandilig, no? So, mas maganda, ito po, tubig ulan to. Gagawin mo, diligan mo muna yung orchids mo ng tubig ulan. Ngayon, pag moist na yung orchids nito, moist na yung kanyang baseline, dun ka pala mag-i-spray. Kasi, pag inuna mo dito yung tea, malalaglag lang yan, sayang. Tulad nito, no? Anong klase naman tong pandilig ko na to? Siyempre, mahirap pagdilig ng orchids, spray ka ng spray. Ang gawin mo, naisip ko lang to dun sa idea ng nanay ko, yung gasera. Kasi pag nagba-brownout sa Philippines, naisip ko, nga, no, yung gasera ng nanay ko, no? Kasi pisil ka ng pisil. 30 minutes ka na, hindi ka pa tapos magdilig ng orchids. Kung meron kang 10 orchids, wala, ubos 1 oras mo. Kung busy ka, di paano na? Ito po yung tubig ulan natin. Sumasahod ako ng tubig ulan. So, diligan mo muna yung orchids mo ganyan, no? Yung style na yan. At least, habang pumapatak yan sa baseline ng orchids mo, yun, no? Sa baseline niya. Pumapatak siya dyan, nadidiligan na natutuyo, na nagkakaroon na ng tubig yung ano niya. So, ito dito sa ilalim, sinasalin ko na lang siya dyan kasi pangit din po yung ugat ng orchids nabababad sa tubig, no? Ito kasi, dahil sa yung iba niya nabababad siya sa tubig, pero yung taas niya hindi. Kaya nagkakaroon siya ng maraming ugat. Kita nyo naman, yun, So, ang gagawin mo, pag halimbawa nakita mo to, syempre yung tumutulong tubig dyan, nabababad yung ugat niya, yun, tanggalin mo na lang yung tubig. Ito siya. Ito ang soda ng orchids. Yan na siya. So, yan, yan ang i-spray mo dyan. Pagka natuyo-tuyo na siya, at tawag dito, nagkaroon na siya ng moist na yung orchids mo, yan, spray mo na to. Yan, ganyan. Diba? Lalo na kung may bago kang cultivated orchids, ganyan, Bagong cultivate yan, sprayhan mo ng tea. So, kahit anong tea naman pwede. Gusto mo yung tea bags mo dyan, yung nabibili mo sa supermarket, pwede din yun. Diba? Yan, ganyanin mo. Kasi, para yung orchids mo may extra nutrient. Aside from dun sa mga nilalagay nyo na mga eggshell, ganyan. Ito, bagong baby rin ho to. Kasi minsan yung orchids, hindi niya nasosurvive. Ito, 8 years na siguro to. 8 years old. Ito talaga 8 years old na to. Ito di ko lang sure. Yung iba kong orchids namatay din. Pero, yung iba nagsosurvive. Kaya pag nagka-baby sila, inaano ko na lang. Tinetransplant ko. So, yung iba namamatay. Yung iba lang, yung halimbawa na sobrahan ng lamig. Kasi pag lumalamig dito, wala na. Hindi sila nasosurvive. Pero, sa dami pa rin ng babies nila, I'm able to still produce
more orchids in the same year. Katulad niyan, oh. Yan, oh. Ibang variety ito ng orchids. O, ganyan lang. Kung trip mo itong style na to, try mo. Tapos lagyan mo ng mga eggshell, ganyan. Marami naman kasing pagpabulaklak ang orchids eh. Pero kasi pag nasanay sila dun sa fertilizer talaga, yung nabibili, minsan dun sila nagkakandamatay.